At bago po tayo mag-umpisa mga kaswang ay labis-labis akong nagpapasalamat sa mga taong hindi nakakalimot mag-subscribe sa ating channel. Kung sino ka man, pagpalain palagi ang inyong pamilya. Yun lang po at magsimula na tayo. Hello po Sir Casper. Ako po si AJ ng Valenzuela. Ang kwentong ito ay di ko po karanasan, sapagkat karanasan ito ng Tatay Pablo ko noong nasa kanilang probinsya pa siya. Taong 1983, sa probinsya ng Siquijor. Nang panahong ito ay binata pa si Tatay Pablo ko. Ang pangunahing hanap buhay niya ay ang pag-uuling ng baon ng niyog. Marunong siyang gumawa nun, kaso nga lang, talagang masyadong matrabaho. Babalatan pa ang niyog, patutuyuin, at gagawing uling sa binungkal na lupa. Doon kasi iyon susunugin upang gawing uling. Payapa na namumuhay ang kanyang pamilya noon. Ang mga kasama niya sa bahay ay ang ama't ina at ang nakababatang kapatid na babae. Pero nagbago ang lahat nang may isang buntis ang namatay sa kanilang lugar. Ayon sa asawa nito, naubusan ng dugo ang misis. At kahit ang tiyan nito ay biglang umimpis at parang nawawala na ang sanggol sa sinapupunan. Kaya ang hinala ng lalaki, aswang ang may kagagawa nito. Bago pa kasi mangyari ang insidente noong hapon, may natatanaw sila sa di kalayuan na isang itim, ngunit medyo may kalakihang pusa. Nagliliwanag rin ang mga mata nito, pero inisip nilang talagang normal lang naman iyon sa isang pusa. Nagliliwanag sa malayo ang mga mata kapag padilim na. Maliban na lamang raw sa balahibo nito na kulay itim, na itinuturing naman ng mga ilan na malas iyon. Kaya mula nito ay naalarma na ang kanilang lugar. Kapag may nakikita ang mga tao na itim na pusa, ay kanila itong binabato. At kung mamalas-malasin pa ay kanilang pinapatay. Pero sila ng pamilya niya ay di nila ayon ginagawa. Nag-iingat na lamang sila sa pamamagitan ng pagsasara ng pinto at bintana tuwing gabi. Naging epektibo naman iyon dahil kahit na kumakalat na ang ganoong tsismis, wala namang nagpaparamdam sa kanila na aswang. Niwala nga silang nakikita na itim na pusa. Pero nagbago ang lahat nang mayroong kumatok sa kanilang pintuan. Si tatay ang siyang nagbukas nito. Isang babayang nag-alok sa kanya ng panindang daing. Ang unang ginawa niya noon ay tinanong ang mga magulang kung gusto nila ng daing. Nang umuo ang mga ito, ay bumili na nga siya. Nang matapos siyang makapagbayad ay nakapagtatakang ngumisi sa kanya ang babae. Ang dating sa kanya ay parang may kahulugan ang ngiti nito. Kaya bahagya siyang kinabahan. Pagsapit ng gabi noon, ay niluto ng nakababatang kapatid niya na si Tita Nene ang daing. Tamang-tama naman dahil 3 ang ulam nila ng sandaling iyon. Kalderetang kambing na bigay ng kumpare ni Lolo dahil nagkatay ito. Pagkatapos ay munggo at syempre ay ang daing. Ang una nilang nilantakan, syempre ay ang kaldereta. Sarap na sarap sila roon, pero ang dapat sana nilang masayang pagsasalo-salo ay napalitan ng pagkasindak. Paano ba naman kasi? Biglang sumigaw si Teta Nene. At laking gulat nila Lolo, Lola at ni Tatay sa hawak-hawak ni Tita Nene. Alam kong di kayo maniniwala pero inuud na ang daing na hawak niya
pasintabi po sa lahat ng kumakain. Nang matauhan na si Teta Nene, saka na lamang niya hinagis ang hawak niya. Ang kwento niya ay normal lang raw sa una, pero noong isinawsaw niya raw iyon sa toyo na may kalamansi, ay naging ganoon na. Mayroong lumitaw na mga uod at sumasangsang ang amoy. Kaya iisa ang naging opinyon ng kanilang ama't ina. Aswang ang napagbilhan ni tatay. Hindi naman nabubulok ang daing dahil tad-tad iyon ng asin. Kaya naman natanong na mga ito kung sino yung napagbilhan niya. At ang sabi ni tatay ay di niya kilala. Mukhang hindi ito taga sa kanila dahil bagong mukha ito. Pero sabi niya na ngumisi raw ito sa kanya. Iyon pala ang ibig sabihin niyon. Pagkuway isa-isang tinanong ni Lolo kung may nakakain na ba sa kanila na daing. Kaya naman sinabi nila na wala pa. Si Tita Nene ay kakasawsaw pa lang raw ng daing. Napahinga naman ng maluwag si Lolo. Baka kasi kung ano pang nakahalo roon at di lang basta ganun lang. Sa susunod ay nangako silang lahat na di na bibili sa mga nagtitinda, lalong-lalo na sa di naman kilala. At dahil sa naranasan, di sila gaanong nakakain nito dahil na rin sa labis na pandidire. Yung daing ay ibinaon ni Lolo sa lupa. Mabuti na lamang ay hanggang doon lamang iyon. At tuwing gabi ay wala naman silang nararanasang kakaiba. Maliban na lang noong sumapit ang isang gabi. Nakarinig si tatay na parang merong dumapo sa kanilang bubungan. Medyo mabigat iyon kaya hindi niya magawang maisip na isa lamang iyong pusa na umakyat. Pero sa kabila niyon ay nakiramdam lamang si tatay. Narinig niya na gumagapang iyon sa bubungan. Tulog na ang kanyang pamilya at himbing na himbing ang mga ito. Kaya di talaga ito magigising sa simpleng kaluskos lamang. Nakukuryos siya sa mga sandaling iyon. Kaya naman dinampot niya ang itak at lumabas ng bahay. Gayon na lamang ang pamimilog ng kanyang mga mata nang masilayan ang kung anong uri ng nilalang ang nasa ibabaw ng bubungan. Isa kasi itong malatao na nilalang, ngunit napakapayat ng pangangatawan. Mahahaba ang tenga at may pakpak ito. Hindi siya nagkakamaling isa itong aswang. Kaya naman sinigawan niya ito. Dahil dito ay napatitig sa kanya ang nilalang. Tinatakot niya naman ito sa pamamagitan ng itak. Pero lumilipad na iyon na parang isang ibon. Dito na lamang nakahinga ng maluwang si tatay. Buong akala niya kasi ay lulusob na ito sa kanya. Iyon pala ay hindi pala. Nasindak rin pala ito sa kanya. Akala niya ay gano'n na nga ang nangyari. Ngunit hindi pa pala. Biglang may umatake sa kanya galing sa likod, kaya siya natumba. May kasamang kalmot iyon kaya aramdam niya na may sugat siya sa kanyang likod. Tumayo siya para humanda sa muling pag-atake, subalit hindi na ito bumalik pa. Kaya naman pumasok na siya sa loob ng bahay at doon ginamot ang sarili. Bigla namang nagising si Lolo Manuel at nagtanong ito kung anong nangyari sa kanya. Kaya syempre, sinabi niya ang totoo. May umatake na aswang. Kaya naman labis itong nag-alala sa kanya. Ito na rin ang naggamot sa kanyang sugat. Isang mahabang sugat kasi ang kanyang tinamo. Kaya mula nito ay nag-ingat na silang mag-anak. Naglalagay na rin sila ng mga pangontra sa palibot ng tahanan. Kaso nga lang ay sunod-sunod pa rin ang pangdadali ng aswang na ito. Lalo na pagdating sa mga kababaihang buntis. Paano ba naman? Yung kaibigan ni Tatay Pablo na si Lore ay nakunan. 7 buwan na sana ito
na nagdadalang tao. Pero di naniniwala ang kinakasama ni Lore na ganoon nga ang nangyari sa babae. Paano ba naman kasi? Tubig lamang ang inilabas sa puwerta nito nang ito'y makunan. Pagkatapos niyon ay umimpis na rin ang tiyan nito na parang walang nang laman. Natanong ni tatay kung pinahawak ba niya ang kanyang tiyan sa ibang tao. Nadismaya naman si tatay nang tumangaw-tango ito. At ang kwento ni Lore, bumili raw siya ng daing sa isang babae. Natuwa ito sa maumbok niyang tiyan, kaya napahimas ito. Nagtanong si tatay kung anong itsura ng babaeng nagtitinda ng daing. Isinalarawan naman ito ni Lore sa isang itsurang payat, morena at mahaba ang buhok. Bulag raw ang kaliwang mata nito. Nagulat naman si tatay nang malaman iyon, dahil iyon rin ang nagtinda sa kanya ng daing. Nakain mo na ba yung daing, Lore? Tanong ni tatay. Hindi pa, Pablo. Bakit yata parang nababahala ka? Pagtatakang tanong ng babae. Bakit, pre? Anong meron sa daing? May koneksyon ba iyon kung bakit nalaglag ang baby namin? Tanong naman ni Dodong na asawa ni Lore. Walang koneksyon, pre. Hindi pa pala ninyo nakain eh. Gusto ko lang makita ang daing para mapatakad ang kalamansi. Doon natin malalaman ang kasagutan. Seryosong wika niya sa mga ito. Kaya naman kahit nagtataka na ng lubusan ang mag-asawa, ipanakita ng mga ito sa kanya ang daing. Nagbigay rin sa kanya ng kalamansi. Nang matapos niyang mahiwa ang dalawang kalamansi, ay agad niya itong ipinatak. Nagulat sila na yung daing ay unti-unting nagbabago ang kulay. Naglalabas rin ito ng napakasangsang na amoy. Nawindang sila nang tumambad sa paningin nila ang mga uod. Pasintabi po muli sa mga kumakain ngayon. Magkape na lang muna kayo. Alright. Paano nangyari iyan, Pablo? Paano? Takot na pahayag ni Lore. Iyon ay dahil aswang yung tendera ng daing. Yung kalamansi ay may kakayahang tanggalin ang itim na karunungan ng panlilinlang ng isang aswang. Nakuha niya ang anak ninyo sa pamamagitan ng paghipo ng iyong tiyan. Sa katunayan nga niyan ay nagkaharap na kami ng aswang na iyon noong nakaraang gabi. Tugon ni Tatay Pablo. Ipinakita pa ang sugat sa mag-asawa. Kaya naman napaiyak na lamang si Lore. Sinisisi ang sarili sa pagkakalaglag ng anak. Maging si Dodong ay sinisi rin ang sarili. Pero minarapat na lamang nito na patahanin ang asawa. Awang-awa naman si Tatay Pablo sa sinapit ng mag-asawa. Maging siya ay gusto niya na rin na umiyak ng umiyak. Batid niya kasi na unang bebe nila iyon. Tapos nakuha pa ng aswang sa pamamagitan ng itim na karunungan nito gamit lamang ang panghihipo sa tiyan. Nangako naman si Tatay Pablo sa mag-asawa na oras na makaengkwentro ulit ang aswang, papatayin niya ito. Siya na rin ang nagbaon ng nakakatakot na bagay sa lupa. Pagkuhay, umuwi na siya sa kanila. Hanggang sa sumapit nun ang isang araw. Habang nag-uuling si tatay ay nakita niyang muli ang babaeng ito. Sa pagkakataon na iyon ay wala itong dalang binebenta, kundi parang galing lang ito sa isang bahay. Sa palagay pa nga niya ay baka meron na naman itong nabiktima. Kaya naman hinugot niya ang itak at hinabol ang babaeng iyon. Nagtungo ito sa mga kakahuyan, pero sinundan pa rin niya iyon. Kaso nga lang, pagpunta niya roon ay bigla itong nawala.
Nakita niya na lamang ang puting blusa nito sa lupa. Kaya naman dinampot niya ito. Dito napaisip si tatay. 11:00 pa lamang ng umaga niyon ay nakakapagpalit na pala ito ng anyo. Marahil hinubad nito ang blusa para tubuan ang pakpak sa likod. At tama nga siya ng hinala dahil nakita niyang nabulabog ang mga ibon at kasabay niyon ay ang pagpagaspas ng tila malalaking pakpak. Hindi niya nakita iyon dahil masyadong mabilis. Basta, ganun lamang ang kanyang narinig. Agad niyang tinapon ang blusa nito sa may sapa at umuwi na siya sa kanila. Agad niya namang naikwento sa pamilya ang pangyayaring iyon. Ano ka mo? Nakapagpalit ng anyo ang babaeng iyon kahit na sa ganitong oras? Hindi maaari. Mukhang malakas na uri iyong nilalang. Reaksyon ni Lolo sa kanyang kwento. Kaya ikaw, anak, huwag ka nang basta-basta lumusob roon at baka mapano ka. Nag-aalala namang wika ni Lola. Kaya naman dito na natigilan si tatay. Masyado kasi siyang mapusok para mapatay ang salot. Pero may silatang binitawan si tatay. Marami nang napeperesyong demonyong iyon dito. Kaya dapat lang siyang patayin. Lalo na yung kaibigan kong si Lore, nakunan siya. Ang buong akala ng mga tao ay ganun nga ang nangyari sa kanya na nakunan lang. Pero hindi. Umiiyak na pahayag ni tatay. Kaya naman nagkatinginan sina Lolo at Lola at pati na rin si Teta Nene. Labis ang mga itong nagtaka sa kanyang inaasta. Ikaw naman kuya, kung makaiyak ka, akala mo ikaw ang nawala ng anak? Sambit ni Teta Nene. Napapunas muna ng mga luha sa mata si tatay. At nagwika ito ng, totoo namang nawalan ako eh. Gulat na gulat silang lahat nang sambitin niya iyon. Anong ibig mong sabihin anak? Anong ibig mong sabihin totoo na nawalan ka ng anak? Ibig mong sabihin, anak mo yung ipinagbubuntis ni Lore? Tanong ni Lola. Matagal na hindi siya nakasagot. Pero dahil nadula siya kanina ay napilitan na rin siyang umamin. Opo tay, nay. Apo ninyo yung bata na iyon. Hindi naman lingid sa kaalaman ninyo. Di ba na nagkaroon kami ng relasyon ni Lore? Naghiwalay lang kami dahil siya ang nakipagkalas nang makilala niya si Dodong. Nagdadalang tao na po siya nung naging sila at nang ikasal na sila. Ang buong akala ni Dodong ay sa kanyang sanggol ngunit sa akin iyon. Hindi lang sa kanya ipinagtapat ni Lore. Dahil dito ay lumungkot ang mukha ng dalawang matanda. At kahit na si Teta Nene. Pasensya na anak. Ikinalulungkot ko. Sadyang ganun talaga ang buhay. May nawawala. Alam kong mahirap tanggapin anak. Pero sana, kahit ganun ang nangyari, magpatuloy ka pa rin sa iyong buhay. Payo ni Lolo sa kanya. Pero hindi naging madali iyon para kay tatay. Kapag nakakabenta na siya ng kinikita sa uling, ay ipinang-iinom niya lamang iyon. Kunti lamang ang kanyang naitatabi sa kinikita. Ang madalas na kainuman niya ay ang barkada na si Boyet. May nalalaman rin ito tungkol sa pagdadalang tao noon ni Lore. Pero dahil sa kaibigan niya ito, ay itinatago rin ito ang kanyang lihim. Napapansin ni tatay na unti-unti nang nagbabago ang ugali ni Boyet. Naging palautang na ito sa kanya at napapansin niya minsan na parang wala na ito sa katinuan. Para bang sabog sa droga. Kaya nang tanungin niya ito kung gumagamit ba ng ganoon,
ay agad naman itong umamin sa kanya. Ang sabi nito ay naimpluwensyahan raw ng kakilala na taga Maynila. Nangutang nga ulit ito sa kanya kahit hindi pa nakakapagbayad sa naunang hiniram. At dahil wala sa katinuan ang kaibigan, nangungutang ito ng malaki sa kanya. Bagay na hindi niya naman maibigay dahil sa maliit lamang ang kanyang kinikita. Kaya ang siste ay nagalit si Boyet at nagbanta na makakarating kay Dodong na anak niya ang dinadala noon ni Lore. Nagkasagutan pa nga sila ni Boyet at di niya inaasahan na tutuhanin nga nito ng taksil na kaibigan. Biglang lumusob sa kanila si Dodong. Hindi inaasahan ni tatay na sasalubungin siya nito ng mga sapak. Minarapat niya na lamang na huwag nang gumante para hindi na humantong sa malalang kaguluhan. Mabuti na lamang ay nilubayan rin siya nito nang umawat ang ama. Ginamot na lamang ni Teta Nene ang kanyang mga pasa sa mukha. Sa sumunod na araw ay nagpunta si Lore sa kanilang tahanan. Nagulat si tatay. Paano ba naman kasi ay may pasa ito sa ilalim ng bibig? Nang tanungin niya ito kung sino ang may gawa niyon, sinabi nito na si Dodong. Galit na galit ito sa kanya nang malaman na hindi niya anak ang sanggol. Nagpapasalamat pa nga ito dahil nakuha ito ng aswang. Kaya naman gusto sanang lusobin ni tatay si Dodong kung di lang inawat ni Lore. Ang sabi ni tatay, sa kanila na lamang raw tumira si Lore. Lubos naman ang pasasalamat nito. May ipinagtapat pa nga sa kanya ang babae. Ayon dito, kaya lamang raw ito nagpakasal kay Dodong ay dahil tinatakot siya nito na sa oras na di niya tinanggap ay papatayin ang mga magulang. Kilala niya kasi ang ama ni Dodong na isang politiko at may pinapatay na ito. Dumagdag pa na may sakit ang ina kaya kailangan niyang tanggapin ang alok ni Dodong. Nang maikasal nga sila ay natutugunan naman nito ang pagpapagamot. Inamin ni Lore na hanggang noon ay mahal pa rin niya si tatay. Kaya mula noon ay nanumbalik ang kanilang matamis na relasyon kahit alam niyang bawal. Hindi naman hinahanap si Lore ni Dodong. Isang gabi noon, naghihintay si tatay sa tapat ng eskwelahan. JS prom ni Teta Nene ng mga panahong iyon sa kanilang eskwelahan. Naganda naman siya nito dahil dinala niya na ang pinakamahabang itak. Pasado 11:00 na ng gabi natapos ang JS prom. Sinundo naman niya ang nakababatang kapatid. Masayang masaya pa nga ito na nagkukwento dahil marami umano ang nagsayaw sa kanya. Maya-maya pa, nang malapit na sila sa kanila, ay nakarinig sila ng malakas na pagaspas. Mapuno pa naman ang kinaroroonan nila. Sa lakas ng pagaspas nito ay hinahangin na ang kanilang buhok. Tinutukan ni tatay ng flashlight ang itaas. Nahagip ng liwanag ng flashlight ang isang malapad na pakpak na paikot-ikot lamang sa itaas. Bagamat bahagyang natatakpan iyon ng mga dahon ng puno, maliwanag naman iyon sa kanyang paningin. Hindi iyon pakpak ng ibon o kahit sa paniki. Kumbinsido siya na pakpak iyon ng isang aswang. Kaya naman niyaya niya ang kapatid na tumakbo na. Tutal ay medyo malapit na rin sila sa kanila. Ngunit walang ano-ano'y biglang may umatake kay Teta Nene galing sa itaas. Napahiyaw na lamang siya sa sobrang sakit dahil kinalmot siya nito sa likod. Kaya naman nilapitan niya ang kapatid. Pinahinto ito sa pagsigaw. Maya-maya pa, biglang may kumalmot sa baraso ni tatay.
Damang-dama pa niya ang hagibis ng mga pakpak nito. Muntik pa nga siya nitong matangay pataas kung hindi niya lang ito pinagtataga. Ang sabi pa nga ni tatay, sobrang kunat raw ng balat nito. Animoy parang hindi tinatabla ng itak. Pero kahit nataga niya ito ay nakalipad pa rin ito. Kaya naman pinaghandaan na niya ang susunod na pag-atake nito. Dahil alam niya na yayariin na siya nito. Titiyakin niya na masasaksak ito ng kanyang itak. At ganun nga ang nangyari. Kitang-kita niya na dadapo na sana sa kanyang aswang. Animoy dadagitin na siya nito. Hinigpitan niyang paghawak sa kanyang patalim. Nang malapit na ito sa kanya ay itinarak niya ang itak sa dibdib nito. Lumikha ng kakaibang tunog ang nilalang na para bang nanggaling sa isang hukay. Pero nagawa pa rin itong makalipad palayo. Sa di kalayuan naman ay mayroon siyang nakitang iba pang aswang. Ang nakapagtataka ay nakasuot ito ng damit. Hindi ito lumilipad na gaya ng isa, ngunit napakapangit naman ang mukha nito. Nanlaki ang mga mata ni tatay nang mapagtantong yung suot na damit nito ay kagaya kay Dodong. Nang makita niya ito ay agad itong tumakbo na para bang takot na takot sa kanya. Nakauwi naman ang matiwasay ang magkapatid kahit naduguan. Si Tita Nene noon ay ayaw na tumigil sa kakaiyak. Agad namang inihayag ni tatay sa tatlo ang naganap. Samantala, nag-aalala ng lubusan sa kanila sina lolo at lola. Mabuti na lamang ay mahusay manggamot sa sugat si Lore. Ipinagtapat ni tatay sa babae na aswang rin pala si Dodong. Agad namang naniwala si Lore dahil noon pa man ay nagdududa na siya sa pagkatao nito. Sa palagay pa nga nito, alam talaga nito na buntis siya. Kaya pinilit siya nitong magpakasal sa kanya. Yung sanggol lang pala sa sinapupunan ang kailangan nito at hindi siya. Palabas lang siguro ng lalaki na kunwari ay nagagalit nang malaman na di siya ang ama. At siguro ay magkasabwat ang babae at si Dodong. Mula noon ay lumipat na nga ng lugar ang pamilya ni Dodong. Maraming nagtataka sa ginawa nito, pero tanging si tatay lamang ang nakakaalam at ang pamilya niya. Baka takot ito na ipagkalat niya na ang pamilya nito ay isang aswang. Takot ang mga ito na kuyugin ng taong bayan. Mabuti na rin para sa kanila Tatay Pablo at Nanay Lore ang pag-alis ng pamilya nila Dodong. Wala nang naging balakid sa kanilang relasyon. Kaya naman kalaunan ay nabuntis ulit si Nanay Lore at ako na ang kanyang dinadala. Tama kayo nang narinig. Anak ako ni Nanay Lore. At nung malaman ko ang kwentong ito ay medyo nalungkot ako. Kasi sana ay meron pa sana akong ate, hindi kaya ay kuya. Samantala, wala nang naging balita pa si tatay sa nasaksak niyang aswang. Pero lumipas ang ilang buwan. Merong natagpuan sa kagubatan ang mga tao na isang kalansay ng isang malaking paniki. Halos kasing laki ito ng tao kaya nagtataka sila kung saan iyon nanggaling. Bukod kasi sa kasing laki iyon ng tao, may mahahabang buhok pa na nakadikit sa bungo nito. Kaya naman na makita iyon ni tatay, nakumbinsi siya na iyon ang aswang na kanyang nasaksak. Napatay niya pala ito. At mula nun din ay nanumbalik ulit sa katiwasayan ang kanilang baryo. At kalaunan ay ipinanganak rin ako ng mapayapa. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Lubos na gumagalang. AG po ng Valenzuela. Oras na para magkape. Alright.